Kumusta kayo? Naku, sa yugtong ito, hindi lang sugat sa balat ang ating tututukan, kundi ang mga sugat sa puso na kailanman na hindi naghihilom. Ang laban ni Victoria ay laban nating lahat na minsan na rin naramdaman ng mawala ng kapangyarihan sa sarili nating buhay. Tara, samahan niyo ko sa isa na namang yugto ng pagtitiisan, pag-aagawan ng katwiran at ang pagharap sa madilim na katotohanan. Victoria POV. Kinaumagahan, sa unang pagmulat na aking mga mata, nag-aalalang mukha ni Guillermo kaagad na sumalubong sa akin. Victoria, tawag nito sa pangalan ko. Kaagad din naman akong nag-iwas ng tingin dito. Naisip ko lang kung kakausapin ko man itong si Guillermo or hindi. Wala namang mababago eh. Bihag pa rin naman ako ng mga to at kahit na magiging mabait ako, alam kong masasaktan pa rin ako. Siguro wala nang dahilan pa para mag-usap. Para saan pa hindi ba? Ang kahit nakatiting at tiwala sa puso ko ay tuluyan na naglaho. Bakit? Bakit hindi mo sinabi na dinadala mo palang anak ko? E di hindi sana. Hindi ka nasaktan kahapon. Seryosong muling wika ni Guillermo sa akin. Muli parang wala akong narinig. Akmang tatagilid sana ako sa paghiga pero kagad ako napangiwi nang maramdaman ko ang hapdi sa sakit ng sugat ko. Puro ako bugbog. Halos buong katawan ko yatang puro latay. Hey, huwag kang kumilos. Steady ka lang. Teka lang, gusto mo bang gumamit ng banyo? May diaper kang suot at kung gusto mo lang naman umihi, pwede mo namang gawin kahit na nakahiga ka. Muling wika ni Guillermo. Umalis ka na. Maiksi pero seryoso kong wika dito. Kahit siguro ipakita nito sa akin ngayon na nag-aalala to. Wala nang halaga sa akin yun. Kumbaga wala na. Para sa akin si Guillermo at ang buo nitong angkan ay mga delikadong tao at hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga kailangan kong gumawa ng paraan para hindi matuloy itong pagbubuntis ko. Tama. Yun lang at ngayong nakikita kong mukhang masaya tong si Guillermo sa kaalamang buntis ako. Mas lalong sumisidi ang sigaw ng damdamin na wag kong ituloy. Na kailangan kong matanggal ang fetus na to sa aking sinapupunan kahit na anong mangyari. Nang sa ganun man lang, makaganti man lang ako ng kahit nakatiting sa ginawa nilang pagpapahirap sa akin. Victoria, alam kong dismayado ka sa mga nangyari. Pero kung sinabi mo lang sana na mas maagang pagdadalang tao mo, siguro naiwasan naman ang ginawa ni Lolo na pagbugbog at halos pagpatay sa akin. Guillermo, sabihin mo sa akin, masaya ka bang magkakaanak sa akin? Okay lang ba sa'yo na ako magiging ina ng anak mo? Seryosong tanong ko dito. Napansin ko na tigilan to. Seryosong nakatitig sa akin at dahan-dahan tong tumango. Kahit na sinong tao, nangangarap na magkaroon ng anak. Huwag kang mag-alala, ngayong alam na ni Lolo na buntis ka. Nangako siya sa akin na hindi ka niya gagalawin. Seryosong sagot nito sa akin. Kaagad din naman ako napaismid. Lihim na nagdiwang ang kalooban ko at isang pasyang nabuo sa isipan ko. Wala akong balak na isilang ang batang ito. Patawarin man ako ng Diyos pero hindi ako papayag na anakan ako nitong si Guillermo. Hindi pwede. Here, may dala akong pagkain. Don't worry, may kasama tayong dalawang doktor dito sa mansyon. Si Vida at Leonardo. Malaki ang matutulong nila na mamonitor para maging maayos ang pagbubuntis mo. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Nakangiti nitong wika. Pagkatapos nun, akmang hawakan sana ako nito pero mabilis kong tinabig ang kamay nito. Huwag mo kong hawakan. Saka lumabas ka na at dalhin mo yung pagkain na yan dahil wala akong balak na kumain. Seryosong sagot ko dito. Napansin ko natigilan naman to. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito habang hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatitig sa akin. Victoria, dinig ko. Kahapon ka pa hindi kumakain. Kung hindi ka kakain ngayon, paanong baby natin? Baka mapano siya? Seryoso nitong tanong sa akin na akala mo concern na concern eh. Kaya ito nandito ngayon sa silid ko dahil concern to sa magiging anak nito at hindi sa akin. Pues, sorry na lang ang lahat. Puputulin ko kagustuhan nilang magkaroon ng bagong miyembro ang pamilyang ito dahil gagawa ko ng paraan para matanggal ang buhay na nag-uumpisa ng mabuo sa sinapupunan ko. Sa ganitong paraan, makaramdam man lang sila ng lungkot. Kahit sa maliit na bagay, makaganti man lang ako sa kanilang lahat. Baby? Wala akong pakialam sa kanya, Guillermo. Seryoso habang may luha sa mga matang sagot ko dito. Napansin ko lalong nagsalubong ang kilay nito nang mulang pisngi habang tiimbagang na nakatitig sa akin.
Ano ang sabi mo? Victoria, ano ang... Iwan mo na ako. Pagod ako at ayaw kitang makausap. Muli kong sambit, kaya lang hindi to nakaimik. Matiim pa rin itong nakatitig sa akin. Kaya naman kahit na masakit ang buo kong katawan, pilit akong bumangon. Pinipigilan ako nito pero walang halaga yon. Lalo na't walang sabi-sabing basta ko nalang hinilang karayom na nakakabit sa aking balat. Victoria, anong ginawa mo? Nahihibang ka na ba? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo ha? Galit at mataas ang tono ng boses na tanong nito sa akin. Pinipigilan ako nito sa pagbaba ko ng kama pero ayaw ko magpapigil. Gusto kong ipakita dito ang pagpoprotesta ko. Guillermo, hindi tayo magkakaanak. Naiintindihan mo ba? Hindi ka magkakaanak sa akin dahil ang batang ito ay isasama ko sa aking hukay. Galit kong sigaw dito habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito sa akin. Nagtagumpay naman ako dahil naramdaman ko na lang ang dahan-dahang pagluwag ng pagkakahawak nito sa akin. Nang muli ako napatingin dito, napansin kong lungkot na nakaguhit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Muli akong napangisi. Kung ako sa'yo, ngayon palang patayin mo na ako. Kasamang batang nasa sinapupunan ko dahil sa buhay na to, gagawin kong lahat para hindi maisilang. Muli kong sambit. Pagkatapos nun, bigla ko nakaramdam ng panghihina ng katawan. Kasabay noon ay ang pagdilim ng buong paligid. Senyorita Victoria, muli akong nagising na si Yaya ulit ang nasa tabi ko. Pasimple ko pang inilibot ang paningin sa buong paligid at nang mapansin kong kaming dalawa lang talagang naririto sa loob ng silid. Pinilit kong bumangon ng higaan na kaagad din naman niya ako nitong inalalayan. Yaya, gagamit po ako ng banyo. Seryosong wika ko. Napansin ko na patingin to sa dextrose na nakakabit sa akin. Kaya kahit na masakit, pilit kong tinanggal yon na labis naman itong tinutulan. Senyorita, naku wag! Wag mong gawin yan. Yan na nga lang nagsisilbi mong pagkain dahil ilang araw ka nang hindi kumakain eh. Anito sa akin. Kaya lang para akong walang narinig na itinuloy ko pa rin ang gusto ko. Nang tuluyan ang natanggal ang karayom sa aking balat, saka palang dahan-dahan akong bumangon at bumaba ng kama. Muli na naman akong inalalayan ni Yaya hanggang sa makapasok ako ng banyo. Pagdating ng banyo, kaagad kong binuksan ng medicine cabinet. Naghahanap ako ng mga bagay na pwede kong magamit para tuluyang matanggal ang isang buhay na nag-uumpisang ma-develop sa aking sinapupunan. Senyorita, anong ginagawa mo? Teka lang, ano ba yung hinahanap mo dyan? Nagtatakang tanong ni Yaya sa akin. Seryoso ko naman tong hinarap. Yaya, tulungan niyo po ako. Ayaw ko na pong patagalin pa. Hanggat maaga pa, gusto kong matapos na itong pagbubuntis ko. Seryosong sagot ko dito na labis itong ikinagulat. Ano? Anong sabi mo? Senyorita, naririnig mo ba yung sinasabi mo ngayon? Hindi pwede. Malaking kasalanan sa Diyos ang gagawin mong yan. Seryoso nitong wika. Hinawakan pa nito sa kamay pero mabilis ko ding napapiksi. Kung kasalanan sa Diyos itong gagawin ko, lulubos-lubusin ko na, Yaya. Total naman parang hindi naman napapansin ng Diyos ang paghihirap ko eh. Seryosong sagot ko dito. Kasabay ng muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pasimple ko namang pinunasan yon kaagad. Ayaw ko nang umiyak. Sawang-sawa na ako sa kakaiyak. Hindi iha, huwag kang magsasalita ng ganyan. May awa ang Diyos. Pasasaan ba't darating din ang oras na makakaalis ka sa lugar na to? Darating din ang time na, Yaya, kailan pa? Kailan pa darating ang time na yon? Kapag patay na ako? Sa palagay niyo po ba, pagkatapos kong maisilang ang batang ito, magiging ligtas pa rin ba ako? Hindi. Papatayin pa rin nila ako, Yaya. At uunahan ko na sila doon. Hindi ako papayag na mapupunta sa kanilang batang ito. Hindi pwede kaya naman ngayon pa lang gagawa na ako ng paraan para matapos ang pagbubuntis kong ito. Kahit na ano pang paraan yan. Hindi ako papayag na magkaroon kami ng anak ni Guillermo. Seryosong wika ko dito. Kasabay noon ay ang biglang pagpasok ni Guillermo dito sa loob ng banyo. Nakita ko sa mga mata nitong narinig nitong lahat ng sinabi ko. Pero wala na akong pakialam pa. Ubus na lahat ng takot na nararamdaman sa puso ko. Para sa akin wala nang halagang buhay ko at ready na ako sa mga posibleng mangyari. Victoria, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Gusto mong patayin ang batang nasa sinapupunan mo? Ganun na ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Seryosong tanong ni Guillermo sa akin. Bakit?
Sa palagay mo ba, matutuwa ako sa mga ginawa mo sa akin, Guillermo? Ang batang ito'y nabuo dahil sa galit at wala siyang karapatang mabuhay dito sa mundo. Seryosong bigas ko. Kaagad din naman itong napailing kaya naman dali-dali kong dinampot ang gunting na nag-iisang laman itong medicine cabinet. Tinuto ko yun sa aking tiyan kaya naman kaagad na natigilan si Guillermo. Sige, lumapit ka! Lapit! Para matapos ng lahat-lahat! Seryosong bigas ko. Kaagad naman na umiling si Guillermo. Tumitig kay Yaya Rosie na noon ay mabilis din akong nilapitan. Senyorita, wag! Senyorita, hindi mo dapat gawin ito! Masyado pang maagang magdesisyon para sa ganitong bagay. Kung sasaktan mo sarili mo, hindi lang ang pinagbubuntis mong malalagi sa alanganin. Huwag mo itong gawin. Okay, para sa akin, kahit na para sa akin na lang. Victoria! Umiiyak na wika ni Yaya sa akin. Naluluha, pero puno ng galit na tumitig naman ulit ako kay Guillermo. Kung ganun, ikaw na mismo magsabi sa lalaking yan na lumabas dito sa loob ng kwarto ko. Ikaw na din mismo magsabi sa taong yan na wag na siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Galit kong wika. Kaagad namang tumango si Yaya. Tumitig to kay Guillermo at may hinahon na nagsalita. Sir, pakiusap. Pwede bang sundin na muna natin ang nais niya? Narinig niyo naman po siguro sinabi sa inyo ng pinsan yung doktor. Aware po kayo sa emotional na kondisyon ni senyorita. At siguro, hindi niyo naman gugustuhin na tuluyan siyang mapahamak. Pati ang batang nasinapupunan niya. Hindi ba? Seryosong wika ni Yaya dito. Napansin kong ilang saglit din akong tinitigan ni Guillermo at pagkatapos noon, umatras ito na makailang ulit bago tuluyang lumabas dito sa loob ng banyo. Naiwan naman akong parang naubusan ng lakas na dahan-dahang napasalampak paupo sa malamig na tiles ng banyo. Abot-abot ang kaba sa puso ko at the same time, nakaramdam ako ng konting tuwa. Feeling ko kasi nanalo ako ngayong umaga eh. Kahit na maliit na bagay, may konting tuwang nararamdaman ng puso ko. Dahil sumunod si Guillermo sa nais ko. Guillermo POV. Ano ang pwedeng gawin para kumain si Victoria? Seryosong tono ng boses na tanong ko sa dalawa kong pinsan na doktor na sila Vida at Leonardo. Pagkalabas ko ng silid ni Victoria, nadatnan kong mga to dito sa living room, umiinom ng tea, samantalang si Lolo naman abala sa binabasa nitong dyaryo. Ganun pa man nang marinig nitong salitang binitawan ko, walang pag-aalinlangan na binabasa nito at seryoso ko nitong tinitigan. Bakit? Ayaw pa rin bang kumain ng babaeng yun? Aba, ilang araw na. Kung hindi sa dextrose na ikinabit sa katawan niya na palagi niya ring tinatanggal, baka mamatay ng babaeng yan. Motoridad na, boses na sagot nito. At hindi po ba, at yun naman ang gusto niyo lo? Seryosong sagot ko din dito. Hindi na ako nagulat pa na bigla na lang to dinampot ang tungkod nito at walang pag-anilangan na inihampas yung sa center table. Lumikayo ng malakas na ingay, kasabay ng pagkabasag ng salamin, pati na rin lahat ng mga nakapatong na tea glasses at flower vases. Guillermo, kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa akin ng ganyan? Galit nitong wika sa akin, isang pilit na pagtawang naging tugon ko at parang wala lang na sumandal ako sa malambot na sofa. Lo, wag na po kayong magmaang-maangan pa. Siguro kung hindi lang buntis si Victoria, baka matagal nyo na siyang ibinaon sa lupa, hindi ba? Muli kong bigkas. Pinatay niyang ama mo. Palagay mo ba matutuwa ako sa malamang yun? Galit itong tanong sa akin. Lo, correction. Hindi siyang pumatay kay na tatay at nanay. Ang ama niyang si Don Teodoro ang pumatay sa kanila. Seryoso ko ding wika. Kaagad din namang napangising matanda. Ha? At pinagtatanggol mo na siya ngayon, Guillermo. Ganun ba? Bakit? Mahal na mahal mo? Nagbago ng isip mo't gusto mo nang kalimutan ang lahat ng mga nangyari? Galit itong tanong sa akin na akala mo sa Robles nang umiikot ang lahat ng kasalanan. Lo, bakit sa palagay mo ba? Kung hindi mo tinakwil si tatay nung mga panahon na yon, mangyayari kaya to? Kung naging open-minded lang po kayo, tinanggap niyo si nanay. Sa palagay niyo po ba, aabot tayo sa ganitong sitwasyon? Sabihin niyo sa akin, Lo. Anong pinagkaiba niyong dalawa ni Don Teodoro? Seryosong tanong ko dito. Napansin kong pagkagulat sa mga mata nito. Galit na galit ako nitong dinuro. Lapastangan! Ang lakas ng loob mong sumagot-sagot sa akin, Guillermo! Ang lakas ng loob mong... Oo, malakas ang loob ko ngayon, Lo. Alam mo kung hindi lang po sa pakiusap ni tatay, bago siya nalagutan ng hininga. Never in my life, nalalapit ako sa inyo.
Alam niyo po kung bakit dahil sa tuwing naalala ko ang ginawa mo noon sa relasyon nila tatay at nanay. Naalala ko din ang ginawa ni Don Chodoro sa relasyon naming dalawa ni Victoria. Ngayon, sabihin niyo sa akin, Lo, malinis bang konsensya niyo sa maagang pagkawala ng mga magulang ko? Galit kong tanong dito. Para namang nauupos na kandilang napasandal ito sa malambot na sofa. Kuyumang kamao at makailang ulit na umiling. Kung ganun, sinisisi mo rin pala ako sa mga nangyari noon. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko, may isang apo na lalapit sa akin at maglalakas loob na sisihin ako sa mga nangyari sa nakaraan. Nakangisi nitong wika. Hindi ko naman mapigilan na mapaismid. Naungkat na rin lang ang nakaraan. Siguro ito na rin ang tamang oras na magnilay-nilay kayo, Lo. Ang inaasahan yung apo sa tuhod ay malabo pang matupad yun. Lalo na't hindi willing si Victoria na ituloy ang pagbubuntis niya. Seryoso kong muling wika dito. Muli itong napatitig sa akin. Sa pagkakataon na ito, hindi nagalit ang nakikita ko sa mga mata nito, kundi pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin? Kaya ba hindi kumakain ng babaeng yan dahil gusto niyang patayin ang apo ko? Galit-galitan itong tanong sa akin. Parang ganun na nga. Sinabi niya mismo kanina sa pagmumukha ko na ayaw niya magkaanak sa akin at gagawa siya ng paraan para matapos ang pagbubuntis na yun. Lo, huwag ka nang mag-isip ng kung paano takutin si Victoria. Dahil malabo nang mangyari yon. Pinakita niya sa akin kung gaano siya kadeterminadong matupad ang lahat ng sinabi niya at hindi siya takot saktan ng sarili niya. Seryoso kong muling bigkas. Hindi naman ito nakaimik, tumitig sa kawalan habang maring nakahawak to sa tungkod. Pagkatapos noon, binalingan ito ng tingin sila Vida at Leonardo at seryosong kinausap. Kayong dalawa, mga doktor kayong di ba? Ano sa palagay niyo pwede natin gawin para hindi mapahamak ang apo ko? Sa sinapupunan ng babaeng yon? Seryosong tanong ito. Lo, sa pagbubuntis, iba yung pag-iingat ang kailangan ng isang ina para maging maayos ang lahat. Isipin natin na nasa first trimester pa lang ang tiyan ni Victoria. At ang stage na yan din ang pinaka-critical na kondisyon. Nakikita ko din kay Victoria na nagsasuffer siya ng matinding depression sa mga nangyari. She's in pain physically, emotionally at mentally. Kaya bilang isang doktor, pinapayo ko na iba yung monitoring at pag-intindi ang dapat nating gawin para magbagong isipan ni Victoria at matutunan niyang pahalagahan ng pagbubuntis niya. Mahabang paliwanag ni Leonardo nang hina naman ako muling napaupo sa malambot na sofa. Paano namin magagawa yun kung ngayon pa lang ramdam ko ng puro galit ang puso ni Victoria? Isa pa, alam ko't nararamdaman kong kawalan ni Victoria ng amor sa batang unti-unti nang nabubuo sa sinapupunan nito. Ang panganay ko na hanggat maaari, gusto kong makita at mahawakan. Hindi pwedeng magtagumpay si Victoria sa nais nitong gawin. Kaya ngayon pa lang, kailangan ko rin kumilos. Alam ko kasing anytime, pwedeng saktan ni Victoria ang sarili niya. Pati na rin ang babing nasa sinapupunan nito. Kaya naman, yun ang hindi pwedeng mangyari. Ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin. Ang pag-ibig na binuo sa puot ay laging nagbubunga ng pait at ang pamilyang nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay madaling gumuho. Sinong susuko? Si Victoria ba na handang gawin ng lahat para lang hindi mabuhay ang batang ito o si Guillermo na gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang magiging anak at patunayan ang kanyang pagbabago? Ang pagtatapat ni Guillermo sa kanyang lolo ay isang malaking hakbang, ngunit sapat na nga ba ito para mabura ang mga taon ng paghihirap na dinanas ni Victoria? Napakaraming tanong, napakaraming sakit, at isang kinabukasang puno ng pag-aalinlangan. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para malaman ang susunod na hakbang sa kanilang masalimuot na kwento. Muli, ako pong inyong narrator si Miss Maria. Hanggang sa susunod na kwentuhan.